June 8, 2026, isang balita ang yumanig sa Philippine basketball community dahil sa trahedyang naganap sa Dipakulaw, Aurora kung saan dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang nasawi matapos malunod habang nasa isang team building activity. Ang mga biktima ay sina Rene Clert Baterbonia, isang 19-year-old rising star na itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na young prospect sa bansa, at si Divine Adili, isang 21 years old Nigerian center na inaasahang magiging mahalagang bahagi ng Ateneo sa mga susunod na taon. Paano nga ba nauwi ang simpleng team building activity sa trahedyang yumanig sa buong Philippine basketball? At anong kwento sa likod ng kanilang pag-angat at biglaang pagputol sa kanilang mga pangarap? Tinanunsyo po ng Ateneo de Manila University na pumanaw ang dalawang miyembro ng kanilang men's basketball team. Hinilala ang mga yumaong student athletes na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Tsaka grabe siya magpa-training. Oo. Grabe talaga. Patayan Iba sa ikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng player. Oo, tama. Now I see you in a better place, see you in a better place. Si Rene Clert Baterbonia ay pinanganak noong May 8, 2007 at lumaki sa Talacogon, Agusan del Sur. Bago siya makilala sa basketball, soccer ang una niyang kinahiligan. Ngunit habang tumatangkad at lumalakas ang kanyang pangangatawan, napansin ng mga coach ang kanyang potensyal sa basketball. Isa sa mga unang naniwala sa kanyang kakayahan ay si Coach Enzo Netoreda. Naglaro siya para sa Talacogon National High School bago lumipat sa Ateneo de Davao kung saan lalo pang nahubog ang kanyang talento. Dahil sa kanyang husay, naging bahagi siya ng DABRA o Davao Region Team at nagsimulang makilala sa iba't ibang kompetisyon sa bansa. Noong palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte, tuluyang sumabog ang pangalan ni Rene sa national stage. Pinangunahan niya ang Davao Region sa makasaysayang kampanya na nagtapos sa kanilang kauna-unahang gintong medalya sa boys basketball. Dahil sa kanyang dominanteng laro, itinanghal siyang most valuable player ng torneo. Hindi doon natapos ang kanyang tagumpay. Naging bahagi rin siya ng Philippine team na nagwagi ng gold medal sa Asian School Games sa Brunei. Sa NBTC National Finals, napili rin siyang All-Star at kinilala bilang isa sa pinakamahuhusay na defensive players sa kanyang henerasyon. Noong 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, muli niyang pinangunahan ng Davao Squad patungo sa silver medal finish. Sa murang edad, isa na siya sa pinaka-in-demand na recruits sa buong bansa. May taas na humigit kumulang 6'4" at kilala bilang modern big man na kumpleto ang laruan mula rebounding, blocks, interior defense, open court play at basketball IQ. Maraming scouts ang naniniwalang napakalayo ng pwede niyang marating. Si Divine Adili naman ay nagmula pa sa Nigeria. May taas na 6'10" at dumating sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at basketball career. Bago pa man siya makarating sa Ateneo, kumuha na siya ng pangalan sa New Era University program kung saan tumulong siyang maghatid ng championship at MVP performances at kalaunan ay naging foreign student athlete ng Ateneo Blue Eagles. Sa UAAP Season 88, naglaro siya ng 11 elimination games at nagtala ng averages na 8.4 points at 8.3 rebounds kada laro. Sa kabila ng injury sa kanyang likod, nagawa pa rin niyang maging mahalagang bahagi ng koponan. Nang siya ay ganap ng gumaling, marami ang naniniwalang magiging isa siya sa mga pinakamahalagang sandigan ng Ateneo sa mga susunod na season. June 4, 2026, opisyal na sumali si Rene Baterbonia sa Ateneo Blue Eagles program ni Coach Tab Baldwin. Isa siya sa pinaka-in-demand na recruit sa bansa at inaasahang magiging pundasyon ng programa sa mga susunod na taon. Kakalipat lang nito sa Maynila at kasisimula pa lamang ng collegiate basketball journey niya. Maraming naniniwalang isa siya sa mga susunod na magiging bituin ng UAAP at posibleng maging bahagi ng national team sa hinaharap. June 6, 2026, nagsimula ang preseason campaign ng Ateneo Blue Eagles sa pamamagitan ng 72-52 win laban sa Adamson University sa PhilOil Eco Oil Preseason Cup. Nakita pa si Rene na nasa courtside at sumusuporta sa kanyang bagong kupunan. Pagkatapos ng laro, nagtungo ang buong Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora para sa isang opisyal na team building activity.
Layunin sana nitong patatagin ang samahan ng koponan bago magsimula ang bagong UAAP season. Ayon sa mga ulat, hanggang Linggo sana mananatili doon ang buong team. Hapon ng June 8, 2026, lumangoy sina Rene Vaterbonia, Divine Adili at isa pang teammates sa dagat. Habang nasa tubig, napunta sila sa malalim na bahagi ng dagat. At ayon sa mga paunang investigasyon, biglang tinamaan ng malakas na agos o reef current na mabilis na humila sa kanila palayo sa Pampang. Bandang 5:45 PM nakatanggap ng distress call ang Dipakula Municipal Police Station mula sa Local Disaster Response Authorities at agad namang rumisponde ang rescue teams. Dito na nakuha sina Vaterbonia at Adili mula sa dagat at isinugod sa Aurora Memorial Hospital. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng rescuer at medical personnel, kapwa silang idineklarang dead on arrival ni Dr. Rain Gabriel Layog. The Ateneo de Manila University has confirmed the deaths of 2 members of its men's basketball team following a drowning incident during a team building activity in Dipaculao, Aurora. The university identified the fatalities as student athletes Rene Clert Baterbonia and Divine Adili. Dahil sa insidente, agad na kinonsila ang natitirang team building activities at bumalik sa Maynila ang buong Ateneo delegation. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng kwentong ito ay ang kalungkutan ng ina ni Rene na si Rovelyn Baterbonia. Kilalang kilala siya ng maraming basketball fans bilang supportive na magulang ni Rene. Palagi siyang nasa mga laro ng kanyang anak at buong pusong sinusuportahan ang pangarap nito. Ilang araw bago ang trahedya, naging emosyonal pa ang kanilang pamamaalam nang umalis si Rene patungong Maynila upang simulan ang kanyang bagong buhay bilang Athenian. Sabi niya, ma'am, aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta dun sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak ng anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, teammates at coaches ng dalawang manlalaro. Nagbigay rin ng tribute ang Talacogon National High School at tinalala si Rene bilang inspirasyon ng kanilang komunidad. Nagpahayag din ng suporta ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Mula sa iba't ibang bahagi ng basketball community ay bumuhos ang pakikiramay. Nagpahayag din ng kanilang kalungkutan ng ibang players, coaches, alumni at fans. Kabilang dito si Direk Duterte at Keeper Alas na nagpahayag ng kanilang pakikiramay matapos ang trahedya. Kasabay ng pagluluksa yung paglitaw ng mga tanong. Sa social media at iba't ibang podcast, muling nabanggit ng ilang dating Ateneo players ang mga nakaraang team building activities na may kasamang swimming at water conditioning exercises. May ilan ding nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga dating insidenteng muntik ng humantong sa aksidente. Tsaka grabe siya magpa-training. Oo. Grabe talaga. Patayan. Iba sa, talaga. Pumunta kami ng Baler. Yun. Grabe. Para siyang bootcamp talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Di ba? Megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, tapos parang pupush-upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Sa Baler, ang lakas ng alon dun, di ba? Surf. So parang kailangan nyo mag-relay. Tag kami dun. Wala namang dalunod. Muntik na. Muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ang ginawa niyo. It's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration, it's super deadly. Para sa bootcamp, parang short bootcamp na just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Yeah. Okay. Totoo yun. Tawag po namin nung time namin is yung bootcamp sa Baler. Yung po yung ititest po niya yung physical tsaka mental At saka kung paano po kayo ka-close as a team Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago.
Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week. Akala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kami magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin May isang time po, si G-Boy Babylonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi mundik na po siyang baka aksidente ng player. Siya na yung sumayib. Opo, siya na po sigaw na rin na sigaw. Pero doon po nabuo yung ano po namin Yung tinatawag nga po namin na Band of Brothers. Dahil dito maraming fans ang nanawagan para sa masusing investigasyon upang malaman kung may mga pagkukulang sa safety measures. Sa kasalukuyan, nananatiling opisyal na investigasyon ng mga otoridad ang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon habang inihintay ng publiko ang buong katotohanan.